Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa aking social media platforms na Veritas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito po sa aking bagong YouTube channel, subscribe na po kayo, Veritas YouTube channel. Kung hindi pa po kayo naka-follow sa aking Meta or Facebook page na Veritas, paki-follow na po. Pumipili po ako ng magandang topic na i-discuss, dito ko po dinidiscuss yan sa Veritas. Ngayon, pag-usapan natin, itong mga nangyayari ngayon na parang kinakasangkutan ni Senador Marcoleta, parang may mga nagtanong sa akin, Torny, ano bang pwedeng ikaso kay Marcoleta? Anong mga kaso ang pwede niyang kaharapin sa mga pinagagawa niya? Actually, mag-concentrate tayo sa dalawang usapin. Ang unang-una tungkol dun sa eleksyon. Yung dineclare niya sa kanyang SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures niya. May discrepancies doon, may inconsistencies doon. Pwede siyang kumaharap ng kaso doon. Election offense yun. Election offense. Violation ng Omnibus Election Code. Yun ang unang kaso. Doon naman sa ginawa niya, doon sa kay Attorney Piche Rose Espera, medyo yun medyo posible siyang kumaharap din ng mga mga complaints noon, mga reklamo. Halimbawa, yung sa ethics complaint, pwede siyang filean ng ethics complaint sa Senado. Ipaliwanag ko mamaya kung bakit. Pangalawa, pwede rin siyang disbarment case. Kasi abogado siya. Pwede siyang ipadisbar. Kaya medyo maraming pwedeng kaharapin na kaso si Marcoleta dahil sa mga ito lang, itong mga ginawa niya nitong mga nakaraan. Unahin natin yung sa Omnibus Election Code violation. Ay di ba? Nag-submit siya ng SOSE matapos itong election ng May 2025. Ang gastos niya di umano ay 112 million pesos. Ngayon, nang nag-submit naman siya ng SALN, yung net worth niya, 52 million. Inconsistent yun. Paano ka nakagastos ng 112 million sa eleksyon, samantalang ang net worth mo pala ay 52 million lang? Kumbaga, hindi tugma inconsistent. Kaya yun nga din yung ginagawa ng COMELEC ngayon. Papadalhan siya ng show cause order. Yan. Kaya yung kaso na yan, sigurado na. Sigurado na bagamat hindi pa naman yan kaso sa Regional Trial Court, pero ibig sabihin, gugulong na yung problema niya na yan na legal. Kasi papadalhan na siya ng COMELEC ng ng show cause order. Ayon yan sa COMELEC. Pag i-explain din siya, pagpapaliwanagin siya tungkol doon sa kasi ang sabi ni Marcoleta, hindi naman talaga totoo na yung gumastos siya ng 112 million dahil hindi niya naman sariling pera yun. May mga donations daw na pumasok. Actually, yung 112 million, donations daw yan. Ang tanong, bakit hindi mo dineclare na donations yan? Ang sabi niya, sabi daw kasi ng mga donors, wag daw banggitin ang pangalan nila. Kaya ang nilagay niya doon sa SOSI niya, 0 ang donations. Yung problema, bawal nga yun kasi nakalagay sa Section 98, kailangan required na i-declare mo yung pangalan, hindi nga alias complete name ng mga nag-donate sa'yo. Hindi pwedeng anonymous. Kaya kakaharap talaga siya ng doon, ng kaso. Nagsabi na ang COMELEC, si COMELEC Chairman Garcia, padadalhan ng show cause order si Marcoleta. Depende kung later sa findings ng ng COMELEC, unit ng COMELEC ay dapat siyang kakasuhan siya sa Omnibus Election Code violation na yan. Kaya yan ang isa sa mga posibleng kaso na kaharapin ni Marcoleta. Ang pangalawa,
Yun na nga, sabi ni Attorney Picheros Espera, nagsabi na si Picheros Attorney Espera, hindi siya ang nagnotaryo kay Gutesa at yung mga nakalagay doon na mga ano niya, serial number, rule of attorneys number, peke yun eh, hindi totoo yun, sabi ni Attorney Rose Espera. Kaya yung document na yon ng notaryo kay Gutesa ay falsified. Sinabi na yan ni Attorney Piche Rose Espera. Kaya nga pinatawag na si Attorney Rose Espera ng Regional Trial Court ng Manila, nag-explain siya doon. Kinatigan siya ng Regional Trial Court ng Manila. Sabi ng Regional Trial Court ng Manila, falsified document nga. Walang pananagutan si Attorney Espera, piniki yung kanyang perma, piniki yung kanyang serial number, yung document number, lahat. Kaya falsified yung document. Sino ngayon ang dapat managot doon? Si Marcoleta, siya ang nag-present ng falsified document na yun. Siya ang nag-present ng falsified document na yun. Kung mapatunayan na alam niyang falsified yun and yet present niya, kaso na naman yan ni Marcoleta. Kaso. Pwede siyang kasuhan ng sa ethics committee ng Senado. Unethical yun eh. Hindi tama yung ginawa na yun. Ang isa pa, ayon kay Attorney Espera, mayroon na naman si Marcoleta na present, napakalawa na naman ng dokumento. Naninotaryo na naman daw ni Attorney Espera. Sabi ni Attorney Espera sa statement na nilabas niya, hindi rin totoo yung pangalawang document na ninotaryo ko daw na present ni Marcoleta sa hearing ng Senado. Another falsified document. Ibig sabihin, pangalawa na. So medyo mabigat na. Kaya sabi nga ni Attorney Espera, gagawin niya ang lahat ng remedies na pwede. Ano bang remedies ni Attorney Espera na pwede? Pwede niyang kasuhan sa ethics complaint si Marcoleta. Pwede niya ring ipadisbar ito sa Korte Suprema. Yan ang mga pwedeng kaharapin ni Marcoleta ng mga kaso eh. May election offense, may ethics complaint siyang pwedeng kaharapin sa Senado, pwede rin siyang ipadisbar dahil sa ginawa niyang ito. Kasi ang sinasabi ni Attorney Espera, napapahiya na siya eh. Hindi pwede ditong i-invoke yung parliamentary immunity. Ibig sabihin, ano man nasabihin niya, gawin niya sa loob ng session ng Senado, may privilege siya eh, immune siya. Yung kanyang hindi siya pwedeng kasuhan sa kanyang mga sinasabi sa Senado. Pero sa rally kasi ng Iglesia ni Cristo, pinahiya niya rin si Attorney Espera eh, grabe. Kumbaga grabe yung mga sinabi niya. Sa rally yan ng Iglesia na Cristo, hindi na yan sa session sa loob ng Senado. Kaya hindi niya na pwedeng i-invoke diyan yung kanyang immunity. Yung speech, yung privilege niya na protected ang kanyang speech, hindi siya pwedeng kasuhan ng cyber libel o anuman. Pero sa loob lang yun ng Senado. Ayun sa na yun eh, rally na ng Iglesia yun. Binanggit niya na naman si Attorney Espera. Kaya sabi ni Attorney Espera, nag-iisip siya ng mga remedies na pwede niyang gamitin. Kasi talagang napapahiya na siya sa ginagawa na yan ni Marcoleta. Kaya yan ang mga tatlo yung pwedeng kaharapin. Violation ng Omnibus Election Code sa election offense. Tapos complaint sa ethics committee, kaya ethics complaint. At pwedeng disbarment case. Yan. Antabayan natin. Kasi sabi ni Attorney Piche Rose Espera, pag-iisipan niya ang mga remedies na pwede niyang gawin dahil sa ginawa na ito sa kanya ni Rodante Marcoleta. Yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga patuloy na tumatangkilik ng aking mga talakayan. Mga kabunyog, mabuhay po tayo. Magandang araw.